Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. DPWH Secretary Dizon, iniimbestigahan kung totoong may contractor sa kanyang team. Magsasagawa na ng sariling investigasyon si DPWH Secretary Vince Dizon kung totoong may contractor o may koneksyon sa contractor sa kanyang team. Ayon kay Secretary Dizon, agad tatanggalin at posible pang makasuhan kung mapapatunayan ang alegasyon ni 1st District Representative Leandro Leviste. Bukas si Dizon na makipag-ugnayan kay Leviste, upang mapangalanan ang sangkot na magreresulta sa mas mabilis na pag-usad ng investigasyon. Pangako ni Dizon na patuloy na magtatanggal ng opisyal ng DPWH na sangkot sa katiwalian, kahit pa umabot sa punto na maubos ang lahat. Patuloy aniya nagsusumikap ang kanilang tanggapan na matupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na tuluyang malinis na ang hanay ng DPWH. Sa ngayon, marami nang tinanggal at kinasuhan na taga-DPWH na sangkot sa anomalya at ito ay isa sa publiko, planong ni DPWH Secretary Dizon. Simple lang po ang sinabi ng Pangulo nung nag-usap kami. Kailangan linisin ang DPWH from top to bottom. So again, ang request ko lang kay Congressman Leandro is, kahit sabihin sa akin, no, we can talk anytime. No? I would really want to get the details of that, but I will be conducting my own internal investigation on that. And believe me when I say, kung meron mang nanghingi, lalo na yung pinaka-importante doon, yung nanghingi, hindi ko lang tatanggalin yan, kakasuhan pa natin yan. Hindi tayo papayag dyan. Samantala, sa Metro Manila ngayon, kaso ni Caloocan Representative Edgar Erice nitong 2025 midterm elections, pinaburan ng SC. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyong naglalayong i-disqualify si Edgar Erice sa pagtakbo bilang representative ng Caloocan nitong 2025 midterm elections. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Henry Jean Paul Inting, binaligtad ng Supreme Court en banc ang naunang pasya ng Commission on Elections na nagdiskwalipika kay Erice dahil umano sa paglabag sa Omnibus Election Code. Ang kaso ay bunsod ng mga pahayag ni Erice noong 2024, kung saan kinuwestiyon nito ang 18 billion pesos na kontrata ng COMELEC sa Miro Systems at nagbintang ng katiwalian. Ngunit ayon sa Korte Suprema, walang basehan ng direktang pagdedeklara ng COMELEC na may sala si Erice, dahil tanging Regional Trial Court lamang ang may kapangyarihang magpasya sa mga kasong kriminal sa eleksyon. Nilinaw rin ng SC na ang spreading of false or alarming information ay hindi kabilang sa mga dahilan ng disqualification sa ilalim ng Section 68 ng Omnibus Election Code. Dahil dito, pinawalang bisa ng Supreme Court ang disqualification order ng COMELEC laban kay Erice. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng Huwebes. 70 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.